We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. 9 na taong gulang na batang babae ginahasa at pinatay ng kapitbahay sa Guagua, Pampanga. Narito ang report ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa covered court na ito sa Barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga, nakaratay ang mga labi ng 9 na taong gulang na batang si Tintin, di tunay na pangalan. Nasawi ang bata matapos umanong gahasain, sakalin at pagbubugbugin ng 50 taong gulang na sospek. Sa CCTV footage na nakalap ng pulisya, nakita na naglalakad ang bata gabi noong linggo, papunta sa bahay ng kanyang magulang para humingi ng baon sa eskwelahan. Nakatira ang bata sa bahay ng tiyahin. So pagdaan ng bata, kita sa CCTV, may tumawag dun sa portion na kung saan nangyari yung krimen. Tinawag yung bata, pumasok, then hindi na siya lumabas yung ng last na kita sa bata. Pasay, puno ng pasay, talagang pinahirapan ito eh. Pakilala mo ng ano, sir? Hindi baka hindi ko anong putang na yun eh. Nagtataka na ako ko ba't... Nagtataka po ako ba't nalangay yung anak ko naisipan sa daming ano eh, sa daming pwedeng ano. Yung panganak ko mabait ma'am eh, tinira yung pangarap ng mga anak ko eh. Yung pa nag-aaral na nag-iisa na lang, pangarap pa. Kapitbahay ng biktima ang sospek sa krimen. Doon din natagpuan ang bangkay ng bata. Yun ang balita sa barangay, talagang hindi lang yung bata. Actually, may mga ibang babae na kinano niya, pinipituan niya, pinatawa. Yung mga ganun. Talagang gumagamit siya ng pinagbabawal na droga talaga. Magamit din po, kaya lang hindi ako ano na ano pa po yung alam. Hindi po ako mawala. Imagine po sa mga nangyari. Paalala ng otoridad sa mga magulang, ingatan ang mga anak at huwag hayaan na lumabas mag-isa, lalo na sa gabi, para makaiwas sa mga ganitong insidente. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makikita naman sa video na ito ang isang pickup truck habang binabagtas ang National Highway sa bahagi ng Barangay San Vicente, Alamido City, Pangasinan, nang biglang napunta ang pickup sa kabilang linya ng kalsada hanggang sa araruhin ang isang tindahan ng pakwan sa lugar. Nagkalat ang mga nasirang panindang pakwan sa kalsada. Dumiretso sa bukid ang pickup, wasak ang windshield ng tumagilid na sasakyan, pero ligtas ang driver. Nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ang tindero ng pakwan na dinala sa ospital. Ayon kay Police Staff Sergeant Kenneth Tamayo, investigator on case, nakatulog ang driver ng pickup na papunta sana sa Dasol nang mangyari ang aksidente. Nagpaabot na raw ng paunang tulong ang driver ng pickup sa biktima at may-ari ng tindahan ng pakwan. Isang establishmento sa Zamboanga City, ninakawan. Halos 2 milyon pesos na halaga ng pera at mga alahas, tinangay ng mga kawatan, mga sospek, sa pool sa CCTV. Narito ang report ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 4 na kawatan na nanloob ng isang establishmento sa Barangay Putik, Zamboanga City, Martes ng gabi. Nakatakip pa ng tela ang kanilang mga mukha at may mga pasan na bag. Miyerkules ng umaga, nadatnan na lang ng mga empleyado ang nagkalat na mga gamit at sirang ATM sa loob ng nasabing establishmento. Base sa investigasyon ng Zamboanga City Police, may nakita silang butas malapit sa grocery section ng establishmento na nakakonekta sa drainage sa labas nito.
hinihinalang dito dumaan ang mga sospek upang makapasok sa loob ng establishmento. Ayon sa kapulisan, posibleng dito rin dumaan ang mga kawatan para makalabas. Pero sa ngayon, inaalam pa nila kung may iba pang dinaanan ang mga kawatan maliban sa butas na nakita nila sa grocery section. Kung makita natin yung way of entry nila, talagang may mga araw po na nakalaan po para makapasok. Apat nga yung suspect natin. We study all angles when it comes to this kind of case. Dagdag pa ng Police Regional Office 9, sinira ng mga kawatan ang mga vault ng 3 jewelry stores at nilimas lahat ng mga alahas at pera. Tinatayang aabot sa halos 2 milyong piso ang tinangay ng mga kawatan mula sa 3 tindahan sa loob ng establishmento. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang management ng establishmento at hahayaan na lang ang kapulisan sa investigasyon nito na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga kawatan at ikakaaresto ng mga ito. On this kind of modus operandi, masasabi ho natin first time ho to sa Zamboanga City. Nagpadala na ho ng supervising team from the Regional Investigation Management Division para ho matingnan po yung investigation, ongoing and investigations po natin based doon sa available na mga CCTV footage po na nakuha natin. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ang isang pulis matapos aksidenteng pumutok ang baril na nasa loob ng kanyang sling bag. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan at patuloy pang nagpapagaling sa isang ospital sa Lipa City ang 34 anyos na Police Staff Sergeant ng Batangas Police Provincial Office matapos umanong aksidenteng pumutok ang issued firearm nito na nakalagay sa sling bag na nakaipit sa kanyang kilikili. Tama ng bala ng 9mm na baril sa kaliwang dibdib ang tinamo ng biktima. Ayon sa pulisya, may pinupulot na isa pang bag ang biktima nang mangyari ang insidente. Nasa process ng pakikipag-transaction sa swapping ng kanilang sasakyan. So nililipat na niya yung mga gamit niya from dun sa lumang sasakyan niya patunta dun sa bagong sasakyan. So happen na nahulog yung isang sling bag. Posible raw na may sumabit na gamit na nasa loob din ng bag na pinaglagyan ng baril kaya biglang nakalabit ang gatilyo nito. Paliwanag ng otoridad, sadyang loaded ang baril para sa quick response at nasa gatilyo raw ang safety lock ng ganitong klase ng baril. Siguro dahil may mga kasamang wallet o different IDs yung laman ng bag, so isa siyang compartment, possible na na-hit niya yung trigger kaya nag-cause siya ng pagputok ng baril. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang biktima hinggil sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik normal na ang isang high school sa Talisay City, Cebu, kung saan 5 estudyante ang nagwala nitong Lunes. Para maiwasan umano ang mass hysteria ng mga mag-aaral, minabuti ng principal ng high school na kansilahin ang klase hanggang Martes. Nitong Miyerkules, balik paaralan na ang mga estudyante. Sa utos ng DepEd Region 7, isinagawa ang psychosocial intervention sa 1,900 mag-aaral bago sinimulan ang mga klase. Ayon sa guidance counselor ng paaralan, dahil sa impact na iniwan ng pagwala ng 5 estudyante, napagdesisyonan ng pamunuan ng high school na gawing magaan ang pag-aaral ngayong linggo. Ang mga sangkot na estudyante kasalukuyang nag-aaral sa ilalim ng modular distance learning habang minomonitor ang kanilang kaligayan ng paaralan at ng barangay. Ayon sa pamunuan ng paaralan, 2 sa mga mag-aaral at kanilang pamilya ay isinailalim sa deliverance at healing session sa Mary's Little Children Community, kung saan pinapalayas umano ang masasamang espiritu mula sa katawan ng tao. Initially, ako lang dito make sure na nag-psychological first aid ang mga bata, debriefing para sa mental kuha nila. And then do some actions, if possible, spiritual, kanang ay medical, o mga emotional na aspect. Isang lalaki na inireklamo ng sextortion, arestado sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad sa Naga City, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Hindi naiwasang maging emosyonal ng lalaking ito habang pinupusasan ng mga otoridad dahil ang 26 anyos na lalaki sa video inaresto sa ikinasang entrapment operation ng kapulisan sa Naga City, Camarines Sur dahil sa reklamong sextortion ng isang 19 anyos na babae. Pinipilit daw ng sospek ang biktima na makipagtalik sa kanya kapalit ng pag-delete ng kanilang pribadong video. Napag-alaman na nagkakilala ang sospek at ang biktima sa pamamagitan ng kanilang kaibigan. Si acquainted sinda sa kada saro. So duman na nag-fall sa ikaduwang contact ninda na unknowingly duman sa parte kang biktima, dahil niya aram na nagre-record pala itong suspetsado ta. Dahil dito, agad na nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakahuli ng suspect sa loob ng isang hotel sa lungsod. Sinampahan ng mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa Safe Spaces Act, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at grave coercion ang suspect. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga kababaihan na mag-ingat para maiwasang mabiktima ng mga ganitong insidente. Sinubukan naman ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuhanan ng pahayag ang suspect pero tumanggi na ito magkomento sa kinakaharap na kaso. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para makasabay sa uso, sila Lola tinuruan ng mga librarian ang abot sa 30 senior citizens sa Vigan City sa paggamit ng internet at social media. Marami ang excited matuto para makausap ang kanilang mga malalayong kamag-anak gamit ang cellphone. At syempre para masubukan ding mag-TikTok. Layo ng pamunuan ng Provincial Library na magkaroon ng koneksyon ang mga senior citizen sa mabilis na takbo ng digital era at makatulong ito sa kanilang social life. Bahagi raw ito ng selebrasyon ng Women's Month at 65th Public Library Day. Awareness ng mga senior citizen para hindi naman sila mahuli sa mga digital technology natin ngayon. Mga makukulay at naggagandahang saranggola tampok sa 2024 Batangas Kite Festival. Ang aktibidad layong mapasigla ang tradisyon ng pagpapalipad ng saranggola lalo na sa mga kabataan. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sulit ang pamamasyal sa Batangas, sa kapatagan man, sa karagatan hanggang sa kalangitan. Kasi nga, it's a weekend of almost everything that flies. Maaaliw sa makukulay na saranggola o papagayo kung tawagin din sa Batangas na animoy sumasayaw-sayaw sa ere. Tila ba nagto-throwback sa kabataan? Panahong wala pang mga gadgets at tanging pagpapawis at paglalaro sa labas ng bahay ang inaatupag. Yan naman din daw ang layunin ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO Batangas na buhayin ang tradisyon ng pagpapalipad ng saranggola sa Batangas Kite Festival 2024. Nagsimula ang Kite Fest ngayong taon sa Calacas City. We hope to do with this every year na kasi talagang sa amin, para sa ating mga Batanggenyo, ang papagayo, it signifies talaga the start of the summer. Hindi lang daw patayugan, tagisan din daw ito ng pagiging malikain ng mga Batanggenyo. Mula flat kite hanggang sa mga geometric o 3D design, bida sa kompetisyon. Paraan na rin daw ito para mapasigla pa ang bonding activity ng mga magpapamilya at magbabarkada. Nagdatingan sa amin yung mga participants, kasama nila mga anak nila, mga kapatid, mga asawa. Pinapahiram nila sa mga anak nila. Karamihan dun sa mga bata, first time lang dan talagang makahawak ng papagayo. Sa darating na weekend, March 10, sa San Juan, Batangas naman ang destinasyon para sa kite flying competition. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura dulot ng epekto ng El Nino ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinakaapektado nito ang malaking bahagi ng Western Visayas. May live report si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim?
Cecil, base sa pinakahuling outlook na inilabas ng Pag-asa, nasa kategorya na ng drought ang buong probinsya ng Negros Occidental. Ang ilang probinsya naman sa Western Visayas na sa ilalim ng dry spell category, kaya inaasahan na mas titindi pa ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Umabot sa mahigit 689 million pesos ang naitalang danyo sa agrikultura dulot ng epekto ng El Nino sa malaking bahagi ng Western Visayas. Sa report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, lumalabas na pinakaapektado ang probinsya ng Iloilo kung saan umabot sa 486 million pesos ang naging epekto nito sa 16 na bayan. Katumbas ito ng nasa 13,000 hektarya ng taniman at mahigit 9,000 magsasaka ang apektado. Sa bayan ng Pavia, kahit na nagsimula ng mag-harvest ng okra ang pamilya ni Nanay Lydia, may ilan sa kanilang produkto ang hindi na mapakikinabangan pa dahil nalanta na dahil sa sobrang init ng panahon. Sa barangay Salakay sa bayan ng Cabatuan na isa sa mga rain-fed area sa probinsya ng Iloilo, makikitang halos wala ng pananim dahil bitak-bitak na ang lupa. Sa record ng Iloilo Provincial Agriculture Office, pinakaapektado ang mga tanim na palay at mais sa probinsya. Farmer, especially small farmer, ang land nga nagaumad sa probinsya sa Iloilo, ang probinsya abo babayad sa iyang premium sa iyang insurance nga ipa-insure naman sa PCIC. Samantala sa ilang lugar sa Bicol Region, nagsimula nang magbitak-bitak ang mga lupa sa mga palayan dahil sa mainit na panahon at kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa NIA Bicol, nasa 469 hektarya ng palayan sa ilalim ng Communal Irrigation System ang posibleng maapektuhan. Tiniyak naman ng ahensya ang aksyon para matulungan ang mga magsasaka. Sa probinsya ng Albay, nakatutok din ang League of Municipalities of the Philippines sa sektor ng agrikultura. Hiling nito sa Department of Agriculture na mapabilis ang ayuda para sa mga magsasakang apektado ng mainit na panahon. The LGU can provide. Meron naman tayong mga new technology ngayon like solar water pumps para mabigyan natin ng pansamantalang lunas ang mga farmers natin. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa buong bansa. Sumusunod sa Western Visayas sa pinakaapektado ng El Nino ang Mimaropa, Ilocos, Calabarzon at Zamboanga. Cecil, nakapagbigay na ng 15 million pesos ang probinsya ng Iloilo sa PCIC sa ilalim ng Sigurado Program na naglalayong mabigyan ng insurance premium na 2,000 pesos ang bawat magsasakang benepisyaryo at makapag-avail ang mga ito ng 20,000 pesos na financial assistance. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, patay ang isang lineman matapos na makuryente habang tumutulong sa itinatayong poste ng isang telecommunications company sa barangay Marifosque sa bayan ng Pilar, Sorsogon nitong Marso 6. Base sa investigasyon ng PNP, habang itinatayo ang naturang poste sa lugar, aksidente itong sumabit sa linya ng Sorsogon Electric Cooperative. Dito na nakuryente ang 2 trabahador na agad isinugod sa ospital ng rumespondeng mga kawani ng Pilar MDRRMO. Dead on arrival ang isang lineman sa ospital habang nagpapagaling pa ang kasamahan nito. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad habang wala pang opisyal na pahayag ang kumpanya ukol sa insidente. Nasabitan po yung secondary line ng Soreco. Nung nasabitan po yung kuryente ng Soreco, doon po na electrocute yung 2. Yung isa, itong biktima na buhay, nakaglove siya. Yung isa, nakatulong niya nung tumulong sa kanya na pagtayo, yung lineman, wala siyang gloves. Hindi kumpleto ang pamamasyal kung hindi masusubukan ang kalesa ng Vigan City. Sa malaking ambag ng kalesahan sa sektor ng turismo, muling nagsagawa ng veterinary mission upang tugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga kabayo. Itinatapat ang taunang check-up bago ang Semana Santa at ngayong nararanasan ang mainit na panahon.
185 kalesa horses ang idadaan sa deworming at tuturukan ng vitamins, kabilang ang 2 alagang kabayo ng kutserong si Martel mula Kawayan. Inaasahang makakatulong ang vet mission hindi lang sa kalusugan ng mga kabayo, kung hindi para rin sa kabuhayan ng mga kutsero. Knowing ma'am na ang pagkakalesa sa vegan ay isa po siya sa mga tourist spots. So gusto lang din ma'am natin na ma-maintain na yung animal welfare. Umaangal ang mga magsasaka sa Cebu City sa mababang presyuhan ng kamatis sa pamilihan. Tila suko na ang mga magsasaka sa bulubunduking barangay sa Cebu City. Nakikita pa sila sa itinanim na mga kamatis. Maliban kasi sa tindi ng init na nararanasan na siyang rason sa pagkakatuyo ng mga tanim na kamatis, iniinda rin ng mga magsasaka ang mababang presyo ng kamatis. Ayon sa mga magsasaka, nasa 3 to 12 pesos ang 1 kilo ng kamatis at kulang pa para pambawi sa gastos nila sa labor at sa pagdala ng mga produkto papunta sa bagsakan sa carbon market. Kaya mas minabuti na magsasakang si Alfona Ibonalo na hayaan na lang mabulok ang itinanim nilang kamatis. Bunsod nito, nanawagan sila ng ayuda mula sa Cebu City LGU. Una nang ipinagbigay alam ng Cebu City Agriculture Office na naglaan na ang Cebu City LGU ng 45 million pesos para sa mga magsasaka na apektado ng El Nino. Maliban sa nagtatanim ng kamatis, apektado na rin ang flower farmer. Kinaingon akong bana nga di na lang pupuon ang kuwan, ibili na lang spunuan kay nahog na malagpiso na lang amo ang katungkuan. Amo na lang pala taon. Nakiisa ang GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ng Federation of International Cable, TV and Telecommunication Association of the Philippines o FICTAP. Bahagi ito ng 25th anniversary ng FICTAP. Nagtipon-tipon dyan ng international at local providers, mga policy makers at cable operators sa buong Pilipinas para ihatid ang pinakabago sa connectivity at telecommunication technology. Nagkaroon ng GMA Hour event kung saan nag-perform sila Black Rider stars Yasi Pressman, John Lucas at Xavier Ramos. Nangharana din ang AOS singer at The Clash 2023 champion John Rex. Ang participation ng GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ay bahagi ng layunin nitong maghatid ng makabuluhang balita at impormasyon at ng world-class entertainment sa lahat ng mga kapuso sa buong bansa. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isa ang patay at isa ang sugatan sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Cebu City at Leyte. Ang detalye sa ulat ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang 26 anyos na lalaki sa Barangay Guadalupe, Cebu City matapos barilin sa ulo kahapon ng madaling araw ng hindi pa nakikilalang sospek. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Ralph Ivan Taburada, residente ng nasabing barangay. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, narinig ng mga tao sa lugar ang putok ng baril at ilang segundo nakita na ang biktima na nakahandusay sa lupa. Inaalam pa ng pulisya ang motibo ng krimen at ang pagkakakilanlan ng salarin. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office, may kikitain ng biktima sa lugar kung saan siya binaril. Dagdag ng pulisya, madalang ang tao sa lugar na pinangyarihan. Sa La Paz, Leyte, sugatan naman ang 30 anyos na mekaniko matapos siyang barilin ng 2 beses ng sospek na nakaupo sa motorsiklo na nakaparada sa harap ng talyer. Nakuhanan sa CCTV ang insidente na naganap noong Miyerkules ng hapon. Bago ang pamamaril, makikita ang sospek na may kausap na ibang nagtatrabaho sa talyer. Makalipas ang ilang minuto, bumunot ng baril ang sospek at pinaputukan ang biktima. Ayon sa pulisya, nasa ligtas na kalagayan ang biktima na tinamaan sa tiyan at kasalukuyan siyang nagpapagaling sa isang ospital. Patuloy ang ginagawang hot pursuit operation ng pulisya laban sa sospek. Inaalam pa ang posibleng motibo ng krimen. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Fe Marie Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Matagumpay na naibalik sa karagatan ang isang balyena na napadpad malapit sa baybay ng Barangay Matina Aplaya, Davao City. Isang agila rin ang na-rescue sa Kidapawan City sa Cotabato Province. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pahirapang makawala ang balyenang ito nang maipit sa pagitan ng dalawang konkretong haligi ng bahay na nakatirik sa tabing dagat sa Barangay Matina Aplaya, Davao City, Miyerkules ng umaga. Sugatan ang balyena nang nagpupumilit itong kumawala. Matagumpay naman itong nakuha mula sa pagkakaipit sa tulong ng paghila ng residente. Napag-alaman na una raw itong sumabit sa net ng isang fish cage. Ibinalik na nakakitang mangingisda sa laot, ngunit bumalik ulit hanggang sa nakaabot sa ilalim ng mga nakatirik na bahay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11, posibleng pagkain ang dahilan kung bakit napadpad sa lugar ang balyena. Maaaring sinundan nito ang mga maliliit na isda papunta sa mababaw na bahagi ng dagat hanggang sa maabutan ito ng low tide. 2 beses daw tinangka ng mga mangingisda na nakakita dito na ibalik ito sa karagatan, ngunit bumalik pa rin ito sa mababaw na parte ng dagat. Pero sa 3 beses, matagumpay na itong na-release sa karagatan. So pag-release, kusa na siya nag-swim. Then nag-standby mi dito sa laot, more or less mga 30 minutes. Then after that, wala naman siya nagpakita. Sa Kidapawan City, Cotabato, agad na ni-rescue ng isang magsasaka ang isang crested serpent eagle nang makita niyang inaatake ito ng mga uwak sa barangay Layumin. Agad itong i-turn over sa Wildlife Rescue Operation Team. Walang nakitang mga sugat sa katawan ng naturang agila. Sa Parada, Davao del Sur, natagpo ang patay sa karagatang bahagi ng Purokmarang Barangay San Isidro ang isang pawikan Martes ng umaga. Nang respondihan, patay na ang naturang pawikan. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng pawikan na tinatayang nasa 20 kilos ang bigat. I-turn over na sa Municipal Agriculture Office ang naturang pawikan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matakam sa iba't ibang luto ng tapa sa kapistahan ng Magaldan, Pangasinan. Narito ang report ni John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bangbang o Cara Beef ang one town, one product ng Magaldan, Pangasinan. Kaya ito ang pangunahing sangkap sa isinagawang Cook Fest na bahagi ng Pindang Festival. May pang-ulam at merienda na putahe mula sa Pindang na gawa mismo ng mga cook at estudyante sa bayan. Ito po ay ating pinopromote dahil sa ating Pindang Festival. Ito po ay isang auto program na pinagmamalaki natin sa buong mundo ang tapa sa Magaldan. Yan po yung pinakamasarap na tapa sa buong Pilipinas po. Hinusgahan ang mga putahe depende sa presentasyon, originality o twist ng luto gamit ang bangbang. At syempre, importante rin kung gaano kasarap ang putahe. Mismong mga balikbayan ang humusga sa mga nilutong putahe. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.